Naku, eto. Usapang West Philippine Sea ho, mga kababayan. Ano ba 'to? Eto na yung naduwag na maisog sa West Philippine Sea ho, 'no? Wala daw ho, hindi ho talaga natin kaya, eh. Nakikita niyo ho yung ginagawa ng mga Tsino ngayon, mga bossing? Yung namataan na nasa halos gilid na ho, 'no, bandang bandang ano, bandang ilalim ng Mindanao yun, kung di ako nagkakamali. Halos pasok na po sa teritoryo natin. Hindi pa din kayo ano, okey pa din sa inyo yon? Okey pa din sa inyo yon? Kasi hindi daw po wala pa din daw ho tayong kapasidad nung mga ganyan. Yan sa Basilan sabi ni Jordan, 'di ba pasok na ho sa teritoryo ng Pilipinas yun, okey lang pa din sa inyo yon? Wala pa din tayong masasabi? Hindi naman po ho porket Vic Rodriguez din ang nagsasalita nito. Hindi naman ho porket, mga kababayan, tayo, umalma ng konti, saglit lang teritoryo na namin 'yan. Ibig sabihin bomba na ang kapalit nun. Hindi ho gano'n. Wag natin hong takutin ang mamamayang Pilipino. Ewan ko ba kung bakit bukang bibig ninyo, merong giyera agad? Digmaan agad ang unang buka ng bibig ninyo. Siguro gusto nyo talagang palabasin diyan, 'no? Sa ilan yung nasa Japan na umattend? Kung ilan man 'yan, gusto nyong palabasin sa 20 umattend. Magagalit yung mga DDS diyan, ba't 20? Na talagang isinusuong lang tayo ng ating presidente sa digmaan, ano? Yang nakikita ko po, China versus Philippines ho, mga kababayan. Kung sakali na mangyari yan, nakikita nyo naman po kung saan galing, ano? Nakikita nyo naman po kung sino yung nag-uumpisa, So talagang kung dadating at dadating diyan, magtatakbuhan na lang kayo. Atrasan na lang, takbuhan na. Gano'n na lang. Matetegi na lang kayo ng walang kalaban-laban. Siyempre pagka yung sukol na talagang wala nang mangyayari, mga bossing, tumindig tayo. Kung talagang nandiyan na ho yan, Nasaan na yung maisog ninyo? Bakit ano yung sa ano? Ano sa Bisaya yung ano, yung duwag? Talawan ba, talawan? Bakit gano'n na? Nasaan na yung pagiging maisog diyan? Bakit talawan ba? Talawan ho, mga kapatid nating mga Kabisayaan diyan? Ba't gano'n na? Puwede naman tayong makipag-usap ng may tapang. Ano ho, puwede naman tayong makipag-usap ng kumbaga, maipaliwanag natin kung ano talaga yung gusto natin, mangyari, na tayo ang may karapatan diyan. Bakit bigla para kayong ano, kunyari, urong betlog kayo diyan. Kunyari urong betlog, isinusuong na tayo ng gobyerno natin. Hindi ho natin kaya yun. Matetegi ho tayong lahat. Sabi ni Andanar, 10K daw ang lakas ng tawa ko. 10K. Huling-huli sa pagka-fake news. Narinig ko nga sabi, narinig ko kahapon, libo-libo ho ang pupunta sa Japan. Mamaya natin pag-usapan niya. Pang-apat yan Bakit yata pagdating dito sa West Philippine Sea, parang gusto niyo nang burahin dun sa ating lupang hinirang yung ang mamatay ng dahil sa'yo, dahil sa inang bayan. Ano? Nasaan yung maisog dyan? Wala. Kaya pwede nyo nang palitan yung maisog ninyong title. Ano? Title nyo na lang dyan, mareklamo, rally. Lahat nirereklamo nyo, pati US visa. Dahil lang po gustong masira ho ang ating presidente sa mata ng taong bayan. Kasi itong mga grupo na ho na ito, mga bossing, kapagka hindi sila yung nakaupo, ayaw nila. Kailangan sila mismo yung may kapangyarihan, sila mismo yung nakaupo diyan. Or siguro,
Ito yung medyo maagang pangangampanya, mga kababayan. Maagang pangangampanya ho, 'no? At least nakakaikot sila, pero yung style ho nila, mga kababayan, paumanhin 'no dun sa mga kaibigan natin o mga kapatid natin diyan na mga kakamping ka, yung nagiging style ho nila ngayon, mga kababayan, kung sakali man na sila ay nagnanais na makapuwesto sa Senado, nagamit na po ng mga kakamping 'yan sa pangunguna ni Guanzon. Ano, yung puro paninira, puro bangag. Ilatag niyo sa taong bayan yung plataporma ninyo kung gusto niyong manalo kayo sa pagkasenador, hindi yung ganyan, 'no? Sumablay na sila dati diyan, eh. Anyway, ang sinisisi ko lagi diyan si Guanzon dahil si Guanzon talagang halos kailangan gusto niya lagi siyang na ano, eh, nasa entablado, eh. Kaya po yung mga pobreng, senators nila noon na tumatakbo hindi naipaliwanag ho, mga kababayan, yung kanilang mga plataporma. O ganun din ho mangyayari dito. Ano? Sabi nung iba dun, Vic Rodriguez para sa senador tapos ang style, eh, paninira. Ano yan, hindi ba puwedeng ipaliwanag mo sa amin kung ano yung plataporma mo? Oh, 'di ba baka medyo maikonsidera ka namin, pero kung yung paulit-ulit na paninira tapos kayang i-explain, maiintindihan ng taong bayan, kagaya na lang yung passport, eh, matagal na tayong miyembro o matagal na tayong kaibigan ng Estados Unidos, eh, bakit hanggang ngayon kailangan natin ng visa? Oh, eh, kayang i-explain ng Mark Ramos. Kaso walang mangyayari ho, 'di ba? Plataporma ang labanan kung sakali na gusto niyong makatungtong ng Senado, hindi siraan. Kasi yung mga sinasabi ninyo, nagmumukhang kasiraan kasi hindi niyo o wala kayong nagiging backup na ebidensya diyan. Oh, 'di ba? Basta na lang sabihin, okey na 'yun. May mga DDS tayong mauuto. Gano'n lang 'yun. Pagka sinabi mo sa DDS 'yan, tatanggapin agad nila 'yan. 'Pag sinabi mo sa DDS 'yan, wala ng sala-sala 'yan, maniniwala na sila agad diyan. Oh, sabi ni Senator sabi ni Senator Best Pills, si Treadmill Padilla nakikipaggiyera sa China gamit treadmill. Gusto pang gawing 54 senators natin. Nasabi ni Binoy yun. Jonary Bevita, I love you. Mark Ramos, sobrang gwapo mo talaga. Sarap mong yakapin ng personal. Mahal na mahal kita. Naku, magagalit sa iyo yung ano niya. Sasabihin, aakapin mo yang si Mark Ramos, eh bakla yan. Ay, Diyos ko po, Lord. Oh, di ba? Mga kababayan,